Kasama po natin sa Dr. Serbisyo, walang iba kundi si Dr. Constantine Chua or Dr. Cons for short. Siya po ay isang child and adolescent psychiatry specialist. At pag-uusapan nga po namin itong aming topic is understanding violent behavior in children. Pag-intindi, pag-unawa? Pag-unawa sa behavior ng ating mga anak, sa mga bata, kung bakit sila minsan nagiging violent. Okay, mahirap these are topics na ang hirap pag-usapan, ano? Oo, mahirap yun. Lalo na ikaw, Sa may mga mga panahon bata. ngayon. May mga anak ka pa na bata pa ako. After the school Adult shooting na and yung anak ko. everything Yeah, pa, oo, di ba? mahirap But, talaga i-discuss. Doc Cons, good morning sa'yo ulit. Welcome to the program. Doc, hello. Good morning po. Okay, bihira ang child psychiatry specialist. Usually adolescents, di ba? Or child and adolescent both are bihira. Adults usually, di ba? Opo. Medyo konti lang po yung child and adolescent psychiatrists sa Pilipinas. Maybe around 70. Opo. Imagine, sa populasyon natin na to, 70 lang. Okay, kaya maswerte tayo na nandito siya ngayon. Nakuha natin isa. Oo. Nakuha natin Kaya, isa. yun nga pwede bang malaman ano ba itong sinatawag na marahas or violent behavior o pag-uugali ng isang bata? I think very relevant topic ito ngayon, no? Dahil sa mga nagaganap na school violence like yung shooting sa Tacloban. No? Oo. Well, iba-ibang uri rin yung violence, no? Para sa aming mga psychiatrists, yung isa naming tinitignan is kung ito ba ay tinatawag na reactionary violence. Ibig sabihin, parang bugso ng damdamin, hindi nila mapigilan yung damdamin nila, kaya kumahantong sa pagka-agresibo. Halimbawa, yung nagtatantrum, o kaya napipikon. Sa kabilang dako, meron din yung instrumental violence. So ito mas planado at ginagawa ito para for a purpose, no? Hindi yung bugso lang ng damdamin. Ano yung mas common dun, Doc, sa mga yan? Yung paano yung planado? I mean, ano naman dun? Kunyari, bata is gumagawa ng plans for that? Anong ibig sabihin niya, Doc? Mas common po yung reactionary, no? Yung dahil di pa nila makontrol yung damdamin nila o di pa nila masyadong kayang solusyonan yung mga problema nila o makita yung mga consequences, padalos-dalos, no? Yung aggression or violence, para nga po yung nagtatantrums. Pag inalis mo yung iPad, for example, or hindi lang nila nakuha yung gusto nila, may mga bata na talagang nag-iiyak, di ba? Sa gitna ng mall, for example, tapos hindi alam na magulang kung anong gagawin niya. Oo, pag may gusto kong pabili. Di ba? Tapos ayaw mong bilhin. Ayaw mo bilhin. Core memory ko yun. Ako din. Yung hindi ako binilhan ng nanay ko nung isang bagay. May ganun ka? Ako dati, may ganun ako. Walang magawa yung mom and dad ko. May gusto kong bilhin na dinosaur doon. As in, upo lang ako doon, tapos hindi nila ako maalis doon hanggang tinititigan ko yun. Diba? Hanggang bilhin nila sa akin. Ay, binili sa'yo? Pero syempre, pinagalitan ako pag-uwi. Ako Pero hindi. nabili ko naman. Ako hindi. Oo. Hindi binili sa'yo? Sa akin. Kaya anyway, core memory. Para masama pa rin ang loob. Pero wait, yung reaction mo, umupo ka lang, hindi ka sumigaw, umiyak. Yung iba kasi ganun ngayon would you say, iba yung ugali ngayon ng mga bata? Yung pag hindi nila nakuha agad yung gusto nila, grabe silang mag-react. Mahirap naman i-generalize sa lahat ng bata. Iba-iba pa rin naman. Pero siguro iba na rin yung panahon ngayon no? For example, dahil sa gadgets, social media, mas sanay ang mga bata na very fast-paced, instant, 'di ba? Kung meron silang gusto, click, nandun instant. na. That's the word. Tayo nung bata, kung may palabas tayong gusto, hihintayin nating buong araw sa Patience. TV. Diba? Ngayon, hindi. Wala nang pasensya ang mga bata ngayon. Minsan kasalanan rin nating mga magulang Dahil nag-give in ka palagi. So, wala na siyang, para sa kanya, normal yun. Oo nga Di ba, Doc? Yun ba, tsaka to, partner and Doc, no? Ganito, kunyari, minsan, yung sobrang bilang magulang na nairita ka na. Dahil iyak ng iyak. Sige na, ibigay mo na nga Pwede para rin. lang, para magtama tumigil. ba yung ganong klaseng
reaction ng isang magulang? Yung para matahimik na lang, ibigay mo na lang yung gusto. Madalas mga iPad o cellphone, Yeah, yan, oo. 'di ba? Parang pampatahimik Yeah, nila kung nakukulitan sila. Ideally, hindi po, no? Number one, doon nila natututunan na effective pala pag nag-iyak-iyak ako o nanakit ako, makukuha ko yung gusto ko, 'di ba? Number two, hindi rin maganda sa development nila yung masyadong gadget, hindi sila nasasanay maghintay o kaya gamitin yung imagination nila para makahanap ng makakatanggal ng boredom Maging nila. productive. Maging productive o kaya mag-engage in social interaction or play where they can develop their skills. So tatandaan natin yung time na spend sa gadget, natutulak niya yung time for social, for development. Oo. So, what can you do? Anong pwedeng gawin ng magulang? With this issue. With the no? situation na kung ayaw mo siyang bigyan ng gadget, anong pwedeng alternative? 'Di ba? Oo, Dapat may mahirap. alternative ka eh. Correct, mahirap pagbawalan, number one, kung wala namang kapalit. 'Di ba? Walang Yeah. other opportunities. So important, bigyan sila ng Alternative. alternatives. Pwedeng art, 'di ba? Pwedeng sports, Okay. music, dance, etc. At yung may time, ang parent, kasi madalas walang time ang parent, kaya gadget ka na lang. Oo. Oo. Number two is to model. Mahirap pagsabihan yung bata na wag mag-gadgets kung yung parent din mismo gadget ng gadget sa harapan nila, 'di ba? Oo. And to set boundaries, kunwari may mga panahon at lugar na hindi pwede ang gadget. Kunwari habang kumakain, hindi tayo pwede Yeah, mag-gadget. Yung iba pinapang-aliw yung gadget para So, iba susubuan. habang kumakain, Oo, para masubuan. nagagadget Or eh. minsan nadidelay yung pagkain dahil may tinatapos doon sa laro niya. Sabi mo, kakain na. Dahil tatapusin ko muna to. Dapat hindi ganon. Oo, may mga limits and rules din dapat. Kasi nagiging totoo na ngayon yung screen time addiction. No? O, ano po yun? Ito yung sobrang nagiging dependent na yung bata, no, sa screen time dahil halimbawa unlimited yung kanyang access to the point na hindi na niya kaya, nawala yun, o Okay. kaya hindi na niya nagagawa yung dapat niyang gawin, yung schoolwork, yung socialization, no? So, at hindi na niya makontrol yung sarili niya doon sa paggamit So, ng gadget. Ang ibang usapan yung addiction eh. Ibig sabihin, diniagnose mo na addict na siya sa gadget. Oo, ngayon So, pinag-aaralan na po yung ganong condition. Hindi lang substances at pagsusugal ang nakaka-addict, inaaral na rin yan. Pati pala screen time, online games, social media, parang pareho din na nakaka-addict. Sabi nga, parang binigyan mo yung anak mo ng drugs or sigarilyo. Oo, Pagka diba? binigyan mo raw siya ng gadget. Gadget. Kasi doon nga yung addiction nila. Ganong klase. Oo, sa kasi gadget. pwede silang ma-addict po doon. Ngayon, speaking of adolescents, anong age nga ba yung adolescents? Adolescent is Oh, teenager. ay, sorry, movie pala yung sinasabi ko. Adolescent, tama. Oh. Oo. So, ito yung mga teenagers, no? Iba-iba naman yung onset ng puberty sa bawat isa, pero it's around 12 to 18 years old, no? 12 to Pag adolescents, 18. teenager. Ayan. Oo. Sorry, I mentioned the movie na sobrang, I'm sure napanood mo yun, Doc, no? Adolescents. Yung British movie kung saan yung isang bata nakapatay. Oo. No, oo. no, familiar sa Sa Netflix. It's and sa Oscars. Na ano yun sa Oscars? Talaga? Binigyan ng... Kailan lang? Recent lang. well, 2 years 2 ago. years ago? Pero Okay. after ko panoorin yun, ang bigat partner. Kasi relatable, iba- kumbaga. Hindi, parang very realistic kasi Okay, pwedeng okay. mangyari. Ibang reason, parang gano'n din, yung parang mga reason bakit naggawa ito ng isang bata. No? Kasi even here in the Philippines, we hear of bakit nangyari, napatay ng isang bata, di ba? Di ba may mga ganong pangyayari? But that's extreme. Correct. Oo. Kailangan, sabi nga natin, tingnan mo na yung mga behavior. But for just, in general, yung mga teenagers po natin, how do we manage? Ang hirap yan, problema yan ng mga magulang. Buti yung sa'yo, adult na eh. Oo, adult na yun. How do you manage teenagers and how do we understand them? Kasi this is the stage when yung mga magulang at yung kanilang mga anak, away ng away yan. Kasi teens eh.
siguro kaya madalas magka-conflict kasi yung mga teenager na sa stage na hinahanap nila yung sarili nilang independence, sarili nilang identity, but at the same time, they are still under the supervision and to some extent control ng kanilang magulang. So yung dalawang sides na yun pwedeng magtunggali, no? The way we want siguro is imbis na mag-conflict and ma-harmonize. So one way is unawain din kung saan nanggagaling yung teenager, yung hindi lang makita yung behavior, kundi yung damdamin at saka pag-iisip na nag-lead sa behavior, na kung may nagawa silang hindi mabuti, paano ba humantong doon? Hindi naman dahil lang pasaway sila. Baka meron silang nararamdaman, may naisip na nag-lead doon. 'Di ba? So, yung sabi, connect before correct. No? So, maintindihan muna bago isatama yung behavior. At saka dahil nga may drive sila for independence, mas collaborative. Instead na dinidikta lang ng magulang yung dapat o hindi dapat gawin, yung mas magplano sila ng sabay na ito ang gusto mo, paano natin maabot to, ano yung mga kondisyon, yung mag-compromise, no? So yung parang magkakampi sila, imbis na magkaaway. Pero ito, Doc, partner din, ikaw anong tingin mo? Kaya anong tama ba na wag siguro sa social media, yung papakialaman mo yung social media yung ng anak mo, lalo na kung minor. Kasi may kilala ako na naiwan yung messenger naka-open. Di na-access niya yung messenger ng anak niya. Tiningnan niya. Pero ang point ko is privacy pa rin yun. Pero naintindihan ko rin naman. Dahil kunyari, anak mo ay batang babae. Minsan doon mo makikita Makikita mo doon tama ba yung ganung behavior? Kasi masisira yung magkaka-trust issues. Wag lang niya malaman na Kumbaga nakita mo. Yun ang pag ako tinanong mo dyan. Wag lang niya malaman na binasa mo. Pero yun, Doc, anong tingin mo sa ganun? Hindi naman dapat maging para espiya, no? Yung mga Or magulang. parang gagawa ka nga partner, alam mo siya, gumawa ka ng fake account para Yung maging iba friend gumagawa, mo. yun ang sabi ng mga co-parents ko. Hindi ko, pwede pala, no? Yung gano'n, ano mas acceptable doon? Oo. Medyo mahirap sagutin, pero siguro ang kailangan natin i-emphasize is yung involvement ng magulang sa responsible na paggamit ng gadget, social media. Dapat bata pa lang, maliit pa lang sinisimulan na. No? Halimbawa, yung mga bata kung nanonood ng YouTube o naglalaro, maganda kalaro o kasama ang magulang manood o kaya maaga pa lang sanay na sila na may parental controls. Diba? Yung app na may mga bawal o makikita rin ng parent yung ginagawa mo online. At yung practical na solusyon, yung laptop na sa common area, hindi yung nakakulong sa kwarto para medyo nasisilip. So kung yung bata simula pa lang, sanay na siya na, hindi pala unlimited. Meron palang boundaries, may limitations, may rules pala. Ang screen time, social media, kahit teenager na sila, medyo sanay sila na ganun. Hindi sila magugulat na parang, bakit ganun? Ba't kayo biglang nangingialam, no? Siguro di naman maganda mag-espiya kasi nga yung sa trust, no? Baka mas nalaman niya, never ka na niya ito-trust. No? Papalitan na yung password. Ibablock ka na. Mas maganda siguro yung openness na kung meron kang na-encounter na problema sa social media, pwede ka magsabi sa akin. Diba? Yeah. I-consulta mo sa akin kung parang may questionable, no? Oo. At yung tinuturo din dapat yung online safety sa simula pa lang na ito yung mga kaduda-duda, pag hinihingan ka ng mga picture, ganun, itatanong yung address mo. Ano yung mga red flags? Red flags. So, at yung dapat at hindi dapat gawin na kung nasa online, forever na yan nandyan. Kailangan malaman ng bata o yung mga sinesend mo, pwede yung masave. May questions po tayo mula sa ating mga listeners and viewers. Si Kenjin, ang tanong po niya, paano natin malalaman kung normal yung tantrum lang ito o senyales ng pagiging violente? Isa nating titignan kung yung nabanggit ko kanina, it's reactionary or instrumental o planned, no? Especially pag maliit pa yung bata, hirap pa sila ma-handle yung emotions nila.
pwede naman na normal naman na magka-tantrum. Tapos minsan pag tantrum, pwedeng makapanakit, no? Pero ang ma-observe natin, pag kumalma na sila, hindi na nila gustong manakit. 'Di ba? Pag mas relax na at yung iba or mostly, they feel sorry for what they did at open silang makinig, no? Yung red flags, yung hindi dala ng damdamin, talagang pinlano, Yeah. 'di ba? Para makuha yung gusto nila o hindi nagre-respond sa typical means of discipline, no? O kaya naman yung wala silang pagsisisi sa ginawa, walang remorse, Yeah, no? O walang walang remorse. pake sa damdamin ng ibang tao, walang empathy Oo. or walang pake sa magiging epekto sa kinabukasan nila, no? Yung pag may mga ganon, red flags 'yun. O kaya pag sinasabi ng bata na hindi ko makontrol talaga yung sarili ko, tapos ulit siya ng ulit o lumalala, those are red flags na maganda patignan din. Oo. Di naman kailangan malala bago patignan. Maganda bago pa lumala, matugunan na. So it's no problem to seek professional help. Ito habol ko lang, galing naman kay Rob. Effective po ba ang gentle parenting? Ano kaya ibig niya sabihin sa gentle parenting? Ito siguro yung hindi masyado mahigpit or anong Iba-iba naman po siguro Oo, no, yung definition ng yeah, gentle medyo- parenting. Oo. Siguro ang suggestion ko balanced, no? Meron kasing mga parents na tawag authoritarian, Yeah. yung parang batas sila. Ang kulang doon, Mm. hindi naiunawaan yung pag-iisip, damdamin ng bata. So sumusunod sila dala ng takot, no? Yung masyado namang maluwag, no? Ang problema naman doon, hindi natututo ng limits at boundaries ang bata. So gusto natin combination. Inuunawa natin, iniintindi natin, pero di naman pinapalusot. Meron pa ring pangangaral at consequence. Siguro ang isang rule, kung magagalit ka sa bata, ang goal mo, maitama yung behavior niya. Hindi yun dahil lang galit ka, sumabog ka. No? Oo. Pero yung yung good cop, bad cop, kumbaga. Yung kunyari, kayo mag-asawa, yung nanay mahigpit, yung tatay ay kalmado. Na kumbaga hindi masyado Ganun madisiplina. talaga palagi, yung tatay Sige, kalmado. ibalik natin para hindi ka tamaan. Hindi, pero yun nga. Yun nga lang, maging kontrabida lagi kung sino man. O yan ha, hindi ko sinabi kung nanay or tatay. Hindi, pero yung ganun. Effective ba or dapat parehas mahigpit? Mas maganda kung parehas na balanse. Ang Parehas na problem kasi pag good cop, bad cop, Oo. maaring maapektuhan yung relationship. Diba? O O kaya yung isa lang, maaring oo. Kontrabida lang lagi isa. Oo, palaging kontrabida, baka di sila maging close. O kaya yung conflicting messages na, bakit kay mama okay lang? O ba't kay papa okay lang? Sa'yo hindi. Ano ba talaga yung tama? Diba? So maganda on the same page ang parents. Okay. Last question po. From Alex, nag-message siya sa YouTube. Ano ang tamang paraan ng pagdidisiplina sa batang madalas magalit o manakit ng kapwa? Siguro ang guide natin dyan, gusto nating malaman kung bakit nangyayari to. Hindi natin na-assume agad na pasaway lang salbahe yung bata. Ang iba-ibang dahilan, pwedeng may problema sila na hindi matugunan. Meron silang mga emosyon na hirap silang kontrolin. Yung iba naman, meron silang skills na hindi pa nade-develop, like problem solving, 'di ba? O yung pag-usapan ang problema, di pa nila na-develop masyado 'yun. O meron silang pangangailangan na di nila makuha, no? Titignan natin alin ba doon, no? Ang nagdudulot ng violence at tuturuan natin sila ng mas tamang paraan kaysa yung babawalan mo lang, 'di ba? Kung emotional control, turuan natin silang mag-relax, mag-let go sa mga problema, kunwari skills, turuan natin sila paano bang makipag-usap para matugunan ng isang problema. So we teach them better adaptive skills rather than
bawal yan, masama yan, paparusahan kita. Yun, maraming salamat sa ating doktor serbisyo na si Dr. Cons Chua, ang ating child and adolescent psychiatry specialist. Thank you, Doc. Thank you. Thank Salamat you. po, Doc.